Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Sige, bigyan kita ng example Kunyari, during the previous administration, huwag tayo lumayo, during the previous administration, at the height of the pandemic, lumabas sa mga pag-aaral before, sa Ateneo School of Government, lumabas sa pag-aaral before, na sa kabila ng tumataas yung dumadama yung unemployed, tumataas yung gutom sa Pilipinas dahil nga sa epekto ng COVID-19. Spicy hotdog order ko Okay na kayo doon? Yung presidente that time, na medyo tagilid yung implementation ng policies sa kabila ng mataas ang gutom ng mga Pilipino, mataas pa rin yung popularity niya. I love you pare, I love you. Hindi mo malaan kung ano ba talagang mas mahalaga. Mas mahalaga pa ba na ma-maintain yung popularity nito kaysa habulan siya ng pananagutan dahil sa kanya nagugutom tayo. Yung ganyan. Mas mahalaga pa ba na kailangan malinis yung pangalan ng pamilya niya, 'di ba? Sa current na administration natin ngayon. Mas mahalaga pa ba na mas malinis yung pangalan ng pamilya nila kaysa talagang tugunan kung ano yung gutom na pinagdadaanan natin. Kung mapapansin mo rin sa politika natin, hindi mo rin makita ang mga tao na talagang nagdiriwang even nung nanalo siya. Hindi mo rin makita, 'di ba? And makikita mo rin at this point in time. Dito former President Rodrigo Duterte o si BBM na. Si BBM na. Okay. Hindi mo makita din sa mga tao who really supported him na talagang masaya sila na nanalo siya. Parang gusto lang namin manalo kasi ayaw namin kayong manalo. Ayaw namin manalo yung camp nyo. Parang gusto lang namin patunayan na kaya namin manalo. Yung ganong klaseng politika, no? Na parang kami-kami, kayo-kayo. No? Yung ganong klase. Na ngayon makikita mo even the influential people who supported the current president. Excuse me. Even sila makikita mo na bumabaliktad. Even sila makikita mo ngayon na may pagsisisi. Yung iba na nahimik. Diba? So, anong nangyayari, di ba? And at the same time, lumalabas din sa mga pag-aaral before, Ateneo School of Government din. Sa isang pag-aaral ni former Dean Mendoza ng Ateneo School of Government, na mayroong correlation yung poverty sa kapal ng political dynasty sa isang municipality. No? May term siyang ginamit dyan. Sa paper niya, yung thick or yung fat political dynasty at saka yung thin political dynasty. Kapag fat political dynasty, ibig sabihin halos lahat ng posisyon sa pamahalaan, isang pamilya nakaupo. At the more na makapal o mataba ang political dynasty sa isang municipalidad or locality, the more na mas malaki ang gap between the rich and the poor. May ganong findings. Lalo na sa mga rural areas talaga na kailangan mo siyang hindi by land, by sea or by air mo siya ta-transport para makapunta doon. Madalas ganon yung situation na parang kingdom na talaga parang empire na talaga yung pang kay mayor o kaya kay congressman. Clash of clans talaga yan. So baka kasi yung sa mga nakikinig, baka kasi isipin nila parang medyo political na yung usapan natin. Hindi natin ma-avoid kasi sa mga nakikinig, hindi talaga medyo, talagang political. Hindi mo siya ma-avoid kasi parte siya ng may ambag siya sa kahirapan Meron talaga. Sa kahirapan. Meron talaga. Malaki din yung role na ginagampanan ng as much as possible ayoko maging technical, no? Dahil baka patayan tayo ng mga nakikinig, no? Pero ayoko masyadong maging technical, pero yun din yung behavior natin politically, no, mga Pilipino. Parang lagi tayong humahanap ng somebody. Every election, hindi natin talaga titignan kung ano yung substance nung policy na dala-dala ng candidates natin. Lagi tayong titingin ng somebody na kaya niyang i-project yung sarili niya na tagapagligtas. Laging ganyan, no?
may magandang term na ginamit si Professor Randy David dyan. Ang term na ginamit niya is messianic motif ng politika. Sa ating mga Christians, both Catholics and Evangelicals, sa atin yan, very common language yung messianic. Alam naman natin, di ba? Dahil yung savior image, no? If you can manage yourself to project yourself every election to be a savior, nakakataas ng popularity yun, di ba? It is for this reason why until now, talagang mataas ang popularity ni Duterte, mataas ang popularity ni Marcos, tumataas yung popularity ni Tulfo. It's because of that, because of that projection na kaya kitang iligtas dyan sa misery na pinagdadaanan mo everyday. No? At tayong mga Pilipino, madali tayong bumigay doon. Talaga. True. Gets ko naman yun na maraming yung mentality natin na looking tayo sa messianic image sa mga government official o mga politicians. Pero asa na tayo ngayon? Asa na napunta yung ganun nating kaisipan? Saan na tayo nadala? Still, mahirap pa rin tayo at every time na may mga ganun tayong napapanalo. Number 1. Babalik tayo sa madalas natin sa'yo, pare-pares lang naman ng mga common language, diba? Kahit sino naman umupo, diba? So, ibig sabihin, naihalal siya, naihalal lang ng majority yon. Tapos yung ilan sa majority, o karamihan sa majority na bumoto doon, ang sasabihin din nila, hindi, pare-pares lang naman yan, kahit naman yung manok nyo dati yung nanalo, ganun din naman yan, wala kang, kumbaga, dumiskarte ka na lang. Alam ko yun. May katotohanan naman doon. No. May katotohanan naman sa statement na yan. I think what we need to have in the Philippines, kailangan natin mag-mature politically. Kailangan natin ng political maturity. And when I say political maturity, kailangan clear sa atin why do we need to participate. Bakit mahalaga na nagpa-participate tayong mga Pilipino? Kasi, whether we like it or not, apektado buhay nating lahat eh. Okay? Ito yung lagi din naming sinasabi. When we do our voter education campaign sa tamang kandidato, lagi namin binabanggit sa mga estudyante namin or sa mga, even ako sa mga estudyante ko sa university, lagi kong binabanggit na baka lang nakakalimutan ninyo na yung inyong pagboto ay hindi lang isang araw yan at pagkatapos niyan, hindi mo nahahabulin. Unang-una, kailangan maging klaro na kung titignan mo talaga yung saligang batas natin, klaro-klaro na na may soberenya ka, ang kapangyarihan talaga, ang authority nang gagaling sa'yo. Diba? So, kailangan maging klaro yun eh. Kasi kung hindi magiging clear yun, madali talagang gamitin, at kailangan ang simbahan natin maka-keep up din. Kasi nga, kadalasan tinuturo sa simbahan, submit ka sa authority. And yung meaning ng submission to authority kasi is yung, kung sino yung nakaupo, in-appoint sila dyan eh. Yun yung meaning niya eh, diba? Yung gasgas na interpretation ng letter ni St. Paul sa Romans, diba? Romans 13. Masyadong gasgas yung, magsubmit ka lang dyan. Ano man ang mangyari, pag nagkamali, accountable naman kay God yan eh. But the thing is, if you really want to submit to authority, especially sa konteksto natin sa Philippines, ang governing authority kasi sa Pilipinas hindi yung pinaupo mo eh. Ang governing authority kasi sa Pilipinas, totoo naman may authority sila. Pero ang governing authority kasi sa Pilipinas, na yung pinaupo mo may pananagutan sa saligang batas. Kaya, pinupush din talaga namin na kailangan ng taong bayan, alam din nila yung saligang batas. Hindi lang ito para sa mga abogado o sa mga politiko lang. True. So, sabihin, pagkakaintindi ko, para ma-lessen yung mga mahirap na Pilipino, kailangan ma-educate o makialam din sila politically. Tama ba? Yes. Alam mo, nakakatuwa kasi, from a theological perspective, yung framing ng saligang batas natin ay
Isa kasi sa nag-draft ng saligang batas natin, theologian din naman, is Father Joaquin Bernas. Diba? So, naniniwala tayo, at least sa pagkaka-frame ng 1987 Constitution, naniniwala tayo na ang Diyos actively involved. No? Kaya nga, imploring the aid of Almighty God. Naniniwala tayo, actively involved siya dyan. It's interesting that even the secular beliefs, believe, no, na in order for us to really develop, particularly sa point of view ni, may isang scholar sa development studies, ang pangalan niya si Amartya Sen. Ang belief ni Amartya Sen, by the way, si Amartya Sen ay isang atheist scholar. Pero ang belief ni Amartya Sen, ang development ay hindi na-achieve sa mataas na GDP lang. Kailangan kung if you want your country or your state to become developed, bigyan mo ng kalayaan yung mga tao. Ano yung mga kalayaan? Saan sila dapat maging malaya? So meron siyang 5 unfreedoms na define or enumerate. Pinaka-crucial doon sa mga unfreedoms na yun yung political. No? Political unfreedom. Ano ba yung political unfreedom? Malaya ba silang mag-participate? Number 1. Pangalawa, malaya ba silang mag-dissent? No? Pagka ba nagsabi sila ng kanilang mga hinaing sa pamahalaan, do they feel safe or nasa-threaten sila? Economically free, dapat. Sa political freedom, ang sabi ni Amartya Sen, yung political person mo, yung political personality mo, innate yan sa'yo. Sabihin, nilikha ka talagang ganyan. At kapag nawala yung unfreedom mo dyan, kapag nawala yan, okay, dinideprive yung halos buong pagkatao mo. 2/3 ng pagkatao mo deprive. Yun ang sinasabi ni Amartya Sen. So, meron siyang resonance with the theological framework eh. Kasi kung tayong mga Kristiyano naniniwala tayo that every human person is created in the image of God, at ang radical doon sa belief natin, historically speaking, yung neighboring country ng Israel, lahat naman yun naniniwala na ang tao likha sa imahe ng Diyos. Ang pinagkaiba lang sa ancient Near East, kings ang likha lang sa imahe ng Diyos, ang citizens hindi. Pero yung radical statement ng pinaniniwalaan nating mga Kristiyano, men and women created in God's image, ibig sabihin lahat tayo and we have the capacity to rule, di ba? At yung rule na yon, it was given in the context of a community. At yung term na rule, interestingly, meron siyang connotation ng taking care, to serve and protect, di ba? Which, yung serve and protect na yan, makikita mo rin yan sa mantra ng gobyerno natin, PNP. Article 2, Section 4 ng Constitution, makikita mo yan doon. Diba? So makikita mo that the civilian authority is always superior above the military authority. And the primary duty of the government is to serve and protect. Diba? So, napakalaki ng role na ginagampanan talaga ng mga mamamayan dahil hindi lang ito basta role na binibigay ng saligang batas, kundi kung naniniwala ka sa Diyos at naniniwala ka likha sa imahe ng Diyos, ang laki talaga ng identity, ang laki ng role ng identity nila as number 1 bilang mga sovereign Filipino people. Pangalawa, ang laki ng role na ginagawa nila as men and women created in God's image.